So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin na matutunghayan ang the biggest komedyante sa balat ng social media. Galit sa nagnanakaw ng kanyang design. Mga ipokrito! The biggest clown! The legend himself, mga kahombre ko, Pio Balbuena! Palakpakan sa utak ang putang inang yan! San Pabloy! Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. So yun nga mga kahombre ko, nag-post po si Pio Balbuena. Patented trademark yung OG logo ng Tambay. May namemeke ng sadya at hinahayaan lang namin. Pero ang nakakabahala dahil sa kakaangkas niya sa Tambay at paninira niya para magka-views siya, nakikita ng mga tao yung paninda niyang counterfeited caps ng malalaking brands. Parang nasa salamin to ah. Parang nasa salamin siya nagsasalita. Total, yan yung bintang nyo, di ba? Handa naman ako magpakulong, putang ina eh. Ulitin niya naman. Nakikita ng mga tao yung paninda niyang counterfeited caps ng malalaking brands. Salamin. Ay, Ilang beses na itong pinalalagpas ng kumpanya namin. Pero parang nakakabahala at abusado na dahil pati mga resellers namin ay naaapektuhan na at nagsasalita sa amin. PS, alam ko naman na ang goal talaga nila ay mapansin namin para lalo pang tangkilikin yung mga counterfeited items nila. Kaya hindi na namin sila pinopost. Pero sana sa positibong enerhiya na lang, kumbaga, wala nang halong pangungupal. Ayan po ang sabi ng ating kaibigan na si Pio Balbuena, mga kahombre ko ha. this guy should be more accountable sa mga sinasabi niya. So sabi po ng mga netizens, mga kahombre ko, merong positive, go for legal dad, maraming di nakakaalam na itong kumpanya natin ay ang pinaka-bread and butter ng ibang reseller. Lalo na sa part namin ni Mata, ito ng pinaka-source of income namin. Huwag hayaang masira. Okay? Bawal silang kumopya ng designs nyo kasi kayo lang ang pwedeng kumopya sa iba. Ibang klase rin kayo, idol. Yung mga walang alam, natawa na lang, waiting na lang sa sample. Oops. Grabe to, mga kahombre ko, ha? Basa pa tayo. Okay, eto pa sabi, galit na galit yung bugok, pinepeke daw ang cup niya. Ano bang akala mo sa cup mo, orig? Sa sobrang daming nagtatanong sa'yo, ba't nagnanakaw ka ng design ng cup? Wala kang sinasagot, feeling main character yung magnanakaw ng design. Malilinis masyado budi niya. Ay, nako. Yung nangopya, tapos kinopya rin. Ay, niyo, tinatawanan niyo ako. Anong pakialam mo? Tawanan niyo ako sa personal, pagpapatay ko kay putang ina. Okay, ikaw lang ang pwede mangopya. Tapos quits, ulol. Ewan ko, mga kahombre ko ha. So, ayan po ang mga comments ng mga netizens. Well, ganito kasi yan. Ano ba mga kahombre ko ang pinapalabas dito ni Pio? Na meron daw isang brand na nanggagaya sa kanya. Ang problema ni Pio, patented daw po yung kanyang logo, yung OG niya na logo, tama? At naaapektuhan na ang kanyang mga reseller. So ngayon, ang pakay ni Pio, palawakin ang hustisya. Hustisya. Putang inang itong makagago na to, hayop na to. Tapos, kasuhan niya itong mga ito kasi dumadami na yung naniniwala at bumibili ng counterfeited items na ginaya daw kuno sa Tambay, mga kahombre ko. Yun lang yun. So, kumbaga, gusto niya yan kasuhan kasi nakakaapekto na yan sa negosyo niya. Yun yung sitwasyon ni Mr. Pio Balbuena, mga kahombre ko ha. So, sige. Now, may nakapagsabi sa atin, mga kahombre ko. Isang kahombre natin. Boss MG, sinerch ko sa site ng mga patented brand yung Tambay Cup. Walang lumabas. Grabe. Grabe. Baliw talaga to mga to. Ayan po. Wala pong lumabas
Ayon sa research ng ating kahombre. So, ewan ko lang kung anong klaseng ikakaso ni Pio dito, mga kahombre ko. Tsaka hindi mapapatent, Boss MG. Bawal kasi parang according to RA 8293 ata, Section 23, mga newly invented design lang ang pwedeng ipatent, bawal ang parody. So, I think yung tambay logo, siguro, ewan ko ba, tambay cap, kung ano man, kumbaga parody siya, no? Equivalent siya sa parody kasi, tama, papakita tayo dito ha, ng mga tambay cap, tas kung saan nila nakuha, okay? Kesyo inspired daw to, mga kahombre ko. Ulitin ko, inspired. Magkaiba po ang copyright sa inspired, okay? Inspired. Tandaan niyan, magkaiba ang copyright sa inspired, no? So, eto, inspired to. Saan mo nakuha yung information na yan? O, tingnan natin. Isang cup, bang! Pangalawang cup, bang! Pangatlong cup, bang! Pang-apat na cup, Ulol, gago, wala na to. yung latest, yung NASCAR. Eto bang! Ewan ko, mga kahombre ko. Ba't kailangan nyo husgan ng ganyan mga tao yun? Kayo na mag-decide. Paano nga naman, no, ipapatent kung parang walang form of originality ang mismong ginawa mong brand na negosyo? Di natin masabi, mga kahombre ko. And ayon din dito, nagtanong siya sa ChatGPT. Wala kahit anong registered design sa mundo na nakahold sa brand na tambay. Wala. Zero. Patunay na wala siyang patent. So, anong ibig sabihin yan? Hindi siya nagpa-file ng design patent. So, wala daw. As of now, no? Sabi ni Pio, spoof design daw mga tambay caps niya. Anong meaning nun? Ayan na naman si Pio, pre. Mga kahobro ko, ChatGPT lang to, ha? Puki ng ina mong adik kayo. Kayo yung mga tunay na adik, mga puki ng ina nyo. Ayan na naman si Pio, pre. Nagbabago ng palusot kada huli. Ngayon, di nauubrang patente dahil obvious na bola. Nilalaban naman ng bago. Spoof design daw ang mga tambay cap. ChatGPT is doing it, mga kahombre ko, ha? Ito pa, ayon sa ChatGPT. Para sa kanya, no, ito daw ay spoof, parody, or satire. Ginagamit ito sa pelikula, TV, produkto. Kailan pwedeng legal ang spoof? May malinaw na humor o satire element. So, mukhang satire. Hindi ginagamit for profit na parang legit brand. Hindi nakakalito sa identity ng totoong trademark. Yung tambay cap, spoof ba talaga yan? Let's be real. May malinaw na humor, parody, walang seryosong branding. Binebenta as joke item? Hindi. Regular pricing, legit drop. Malinaw bang hindi New Era NBA nakakalito? Same layout, colorway. Pinapakita bang homage or satire? Hindi. Mukhang panggagaya, hindi patawa. Oh my God. Makikita po natin dito, mga kahombre ko, at sabi ng ChatGPT, ito yung bottom line. Spoof is a defense na ginagamit lang kung may joke or artistic intent. Hindi mo ginagamit sa serious brand promotion. Pero kung binebenta mo ng legit, inaangkin mong sayo at mukhang clone ng NBA New Era Cup, pekeng homage, legit na panggagaya. Yan ang sabi ng ating kaibigan na si ChatGPT, mga kahombre ko. At sige, abanti tayo, mga kahombre ko, ha? Bali, nag-post din si Pio after a while ng isang video kung saan sinasabi niya na meron daw pong namimirata ng kanilang mga cap. Mga tambay, naglabas ng official statement ang kumpanya ng tambay tungkol sa mga kumakalat na mga bootleg o mga peking tambay caps na walang kahon. Kaya wag na wag kayong bibili ng tambay caps kapag walang box dahil hindi tataas ang resale value niyan. Walang halaga, ibig sabihin. Alam natin na hindi maiiwasan ng paglaganap at pagdami ng mga ganitong pirata at ng pagdami ng mga ganitong bootleggers. Pero ikaw, kung bibili ka ng tambay cap at gusto mo talaga na yan ay i-resell balang araw, kapag tumaas ang resale value at kapag gusto mo itong ibenta ng mas mahal dun sa pagkakabili mo, napaka-importante na dapat itabi mo yung kahon dahil napakaangas ng kahon at napakatibay at napakahirap i-replicate nito. At syempre, dapat itabi mo rin yung mga freebies na kasama katulad ng mga stickers at kung ano-ano pa. Ito nga yung sinabi nila, English. Effective immediately, all the new words, version of service, basta, puntahan nyo na lang yung page ng Tambay para mabasa nyo yung official statement nila. Tapos, ayun na nga, Tambay Cap, let's go. O basta, kapag walang box yang Tambay Cap na nabili mo, malamang sa malamang, bootleg yan. Lalo-lalo na
dun sa mga bagong versions ng Tambay Cup. Let's go! Ano bang ibig sabihin mga kahombre ko ng bootleg? Something that is sold illegally, usually because it was stolen in the first place. Salamin. Salamin. Putang ina mo, kaya masamang tao ka. So yun mga kahombre ko, na tama. So ngayon, sabi ni Pio, matibay daw mga kahombre ko ang kanyang kahon. Actually, di ba? Tapos sabi niya, kung wala ka rin daw maipakita ng mga stickers, yung mga freebies na kasama nung cup nung pagkabili mo, ibig sabihin nun, mabebenta mo ng mababa lang or baka sobrang baba na ng resale value. Kumparing Pio, bakit mo ba binebenta yung cup? Para ba gamitin or para maghintay ng ewan ko kung ilang taon, no? Para ibenta nila ng maybe 5K or 10K lang na worth extra sa halaga na nabili nila. Yun ba yung ibig mong sabihin? Kasi kung ganyan, logically speaking, konti lang ang kikitain ng tao. At hindi ka pa sure kung totoo talaga na tataas ang resale value. So ano ba talaga ang iyong cup? Is that for wears? Or is that for keeps? Tanong mo sa akin yan pag nakakita mo ako ng personal. Para maibenta mo ulit. So is this a collection item? Or ito para sa lahat ng tao na nangangarap tulad ng mga tambay, sabi mo, yan yung feature mo, 'di ba? Tambay. Yan yung branding mo, tambay. Ano ba talaga? Is this for fashion or for reselling purposes? Kaya mo to binebenta? Putang ina mo. Alin sa dalawa? Kasi hindi clear. Kasi para sa akin, mga kahombre ko, no? Tambay ang bumibili. Kasi para sa tambay to very clear. From rags to riches. Kuno, di ba? Kung ganito po ang mentality ni Padre Pio, so ibig sabihin, mga kahombre ko, ito dapat binebenta bilang collectibles at hindi para gamitin. To wear. No. Yan ang totoo. So, hindi siya masyadong clear. So, ito po mga kahombre ko, yung mga comments sa video ni Pio. Wala ka nga narinig sa mga pinagkopyahan mo ng design Tapos ikaw magagalit ka sa namemeke. Hahaha, okay ka pala. Tangina nyo lahat kayo, bintang kayo ng bintang sa akin. Gets mo naman pala ang feeling pag may nangungupal ng design sa merch mo Ba't di mo apply sa sarili mo, bossing? Okay? Mas malala pa kayo sa adik, pukin ang ina nyo kung mamintang kayo Alam nyo na lahat Totoo na nga. Ang sabi ng matatanda, ang magnanakaw ay galit sa kapwa ang magnanakaw. Tangina, sana makita ko yung mga ganyan nagsasalita sa akin ngayon. So yan mga kahombre ko. To tell you the truth, meron pong isang realistic dito. Bakit, Padre Pio, hindi mo sagutin ang tanong? Wala Wala akong pinag-aralan. Initially, ang sabi ni Wamos, ito daw ay inspired. So ito, inspired to. Bakit ito inspired at hindi ito kopyado? That's science, bitch! Pwede ba na i-explain mo sa amin, Padre Pio? Bali, pangatlo na to na beses na tinatanong ko sa'yo. Please enlighten us. If that day comes, Pio, at na-enlighten mo talaga ako mismo susuporta sa Tambay Cup mo. Bigyan mo ako ng Tambay Cup. Sino bang linoko mo dyan, MG? But ngayon, you need to tell me, Pio, with your good mindset and your good critical thinking, bakit hindi ko dapat isipin na ito ginaya mo lang at ito tunay na inspired? Ano yung motibo? Pwede mo ba i-explain sa amin? Once na maliwanagan mo ako, Pio, kahit sa personal man, kahit tawagan mo ko. Kaya tatawagan ko naipagkantutan pa yun Hello? Putang ina mo. Putang ina mo! Papakantot ka rin sa akin, gago. Kinang ina mo. Go! Promise, man, I'll support you. Pero gusto ko ilabas to sa publiko. Para at least, mabawi mo kung ano man yun nawala sa'yo. Pero, kung wala kang sasabihin, hindi ka magsasalita, hindi mo i-explain kung ano ba talaga tong nangyayari sa'yo na to, ano tong ginagawa mo, kung kopyado ba or whatsoever, ano bang tawag dito, wala. Walang maniniwala, man. Kung di kayo nakakaintindi sa akin, putang ina nyo, magsilayas kayo. Unfortunately. Kasi sawang-sawa ng mga tao sa mga taong peke. Sa mga taong manggagamit, sa mga taong kupal. Yan ang totoo, Pio. I really hope na mabigyan mo kaming lahat ng paliwanag. Putang ina nyo, hindi ko kailangan magpaliwanag sa inyo! Para at least naman, mabago ang aming iniisip sa iyong mahal na brand at sa iyo, Pio. One lang, with fucking vibes. Nakakalito no? Ang gulo.
pa talaga. Mga putang ina nyo kayo.